Sinabi ng Kagawaran ng Public Works and Highways, DPWH, na ang Bukana Bridge, na kilala rin bilang Davao River Bridge at bahagi ng Davao Coastal Road Project, ay 99.2% na kumpleto at target ng buksan ngayong buwan ng December. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang Bukana Bridge sa Davao City ay halos kumpleto na at inaasahang magbubukas sa publiko sa katapusan ngayong Disyembre. Ang tulay ay nasa 99.2% na ng pagkumpleto batay sa pinakahuling ulat ng Department of Public Works and Highways, DPWH. Inaasahang magiging fully operational ito bago matapos ang December 2025, kasabay ng pagkumpleto ng mga access road. Kapag nabuksan na, inaasahang mapapaganito ang daloy ng trapiko at magpapabilis sa biyahe sa pagitan ng silangan at kanlurang bahagi ng Davao City Coastal Areas, Barangays 76A Bukana at Matina Aplaya. Sa paghawak ng tulay ng hanggang sa 35,000 mga sasakyan araw-araw, maaari itong mapawi ang presyon sa city's urban road network. Mula sa isang pananaw sa negosyo, ang tulay ay nag-aalok ng malawak na mga benepisyo sa ekonomiya. Ang pinahusay na koneksyon sa East-West ay inaasahan upang mapadali ang commerce at mapahusay ang paggalaw ng mga locals. Inaasahan na ang Bukana Bridge ay kapansin-pansing mag-reshape ng daloy ng trapiko sa Davao City dahil ito ay magsisilbing isang pangunahing alternatibong ruta na lumampas sa congested downtown core at pagkonekta sa silangang at kanlurang baybayin ng lungsod. Ilan sa mga huling gawain na ginagawa pa ay ang pagkumpleto ng asphalt road papuntang Quezon Boulevard, traffic barriers, pedestrian railings, at pangkalahatang pagpipintura. Ang 1.34 kilometrong, 4 na lane na tulay ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 3.126 billion pesos, na pinondohan sa ilalim ng Official Development Assistance, ODA, mula sa China at ginawa ng China Road and Bridge Corporation. Noong Setyembre at Oktubre 2018, inihayag ng mga opisyal ng DPWH at ni Mayor Sara Duterte na ngayoy Vice President na tutulong ang China sa pagtatayo ng tulay na ito, na bahagi ng mas malaking 18.2 kilometrong Davao City Coastal Road Project. Ang disenyo ay kumpleto na noong panahong yun, ngunit ang formal na kasunduan ay hindi pa napipirmahan. Samantala, sa kasalukuyan, ang proyekto ng Davao-Samal Bridge, Samal Island Davao City Connector Project, ay tinatayang nasa humigit kumulang 40 hanggang 41% na ang kumpleto. Ang target na petsa ng pagkumpleto ay sa taong 2028. Ayon sa Department of Public Works and Highways, DPWH, ang proyekto ay umabot na sa 41% na completion rate noong Agosto taong 2025, na mas mabilis kaysa sa target na schedule. Patuloy ang paggawa sa pundasyon at pagkakabit ng mga paunang istruktura sa Davao Side, or Castillo area, malapit nang matapos ang piling works, habang patuloy ang foundation works sa Samal Side, Barangay Limao. Nakamit na ang pagkumpleto ng 7 matataas na pier columns para sa land viaduct sa magkabilang panig, at isinasagawa ang pundasyon para sa 275 meter na pangunahing tulay. Nagpapatuloy pa rin ang proseso ng land acquisition, ngunit malaking porsyento na ng apektadong lupa sa Davao Side at lahat ng lupa sa Samal Side ay na-turnover na sa DPWH. Ang 23.52 bilyong pesos proyekto ay pinondohan sa pamamagitan ng Official Development Assistance, ODA, mula sa China at inaasahang matatapos sa taong 2028.
Samantala, ang Roma Point Bridge ay kasalukuyang ginagawa at inaasahang magiging pinakamahabang tulay sa rehiyon ng Calabarzon, na magkokonekta sa mainland Quezon sa isla ng Alabat. Tatawid sa Silangan Pass, na magdudugtong sa Barangay Agoho sa Calawag, Quezon, at sa Alabat Island may kabuuang haba itong 1.7 kilometro, 1.1 milya. Isang 5 na bilyong piso, tinatayang $1 billion sa ibang ulat, na proyektong pang-imprastruktura. Ito ay isang 2-lane, cable-stayed bridge. Base sa mga ulat noong Abril taong 2025, ang proyekto ay umabot na sa 88.85% completion rate batay sa naunang inilabas na pondo. Patuloy ang pagtutulak ng Regional Development Council, RDC, ng Calabarzon na mapabilis ang paglalaan ng pondo para sa tulay. Ang tulay ay isa sa mga prioridad na infrastructure flagship projects, IFP, ng gobyerno. Inaasahan na kapag natapos, hindi na kailangang umasa ang mga residente ng 3 munisipalidad sa Alabat Island, Perez, Alabat, at Quezon, sa bangka kapag masama ang panahon. Samantala, ang kasalukuyang plano para sa proyekto ng Guadalupe Bridge ay ang pagpapatuloy ng konstruksyon ng mga pansamantalang tulay, detour bridges, habang ang aktwal na rehabilitasyon ng pangunahing tulay ay malamang na maantala sa 2027. Ang orihinal na 17 buwan na rehabilitasyon at retrofitting ng Guadalupe Bridge ay nakatakda sanang magsimula noong October o November ngayong taon. Gayunpaman, noong July 2025, inanunsyo ni DPWH na ang aktwal na pagsasaayos ay malamang na ilipat sa 2027 upang hindi maistorbo ang daloy ng trapiko sa gaganaping Association of Southeast Asian Nations, ASEAN, Summit sa 2026 sa Pilipinas. Ang Department of Public Works and Highways, DPWH, ay nakatuon sa paggawa ng 2 pansamantalang tulay, northbound at southbound, sa tabi ng kasalukuyang tulay, na inaasahang makumpleto bago tuluyang isara ang anumang bahagi ng lumang tulay. Paulit-ulit na sinabi ng mga opisyal ng DPWH at MMDA na hindi isasara ng tuluyan ang buong Guadalupe Bridge, tanging ang mga panlabas na lane, 2 outer lanes, lamang ang kukumpunihin, at mananatiling bukas ang gitnang mga lane, kasama ang bus carousel lane. Ang pangunahing layunin ng buong proyekto ay palakasin ang istruktura ng halos 60 taong gulang na tulay upang makayanan nito ang isang malakas na lindol. Magnitude 8 ang JFE Engineering at First Balfour ang mga contractor na magsasagawa ng proyekto.